Noong taong iyon pumanaw ang aming mga magulang. Nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya. Iniwan ko ang aking kapatid na babae sa pinakamahirap niyang panahon. Pagkalipas ng 5 taon, nakalista sa stock market ang kanyang kumpanya. Naging matagumpay at kilala. Naging si Presidente Wu na hinahangaan ng lahat. Tinanong siya ng mga mamamahayag kung sino ang pinakapinasasalamatan niya. Nanlamig ang mga mata ng aking kapatid. May halong panunuya ang kanyang tono. Ang kapatid na iniwan ako dahil sa pera. Hindi tama. Sa ngayon hindi na rin siya maituturing na kapatid ko. Kumusta na kaya siya? Nagpasimula ang mga mamamahayag ng paghahanap sa buong internet sa kapatid ni Presidente Wu. May gantimpalang milyon, ngunit hindi nila ako natagpuan. Ang nahanap lamang ay ang aking tala-arawan bago ako mamatay. Nang ibinigay ng mamamahayag ang tala-arawan sa aking kapatid, nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan. Nanginginig ang kamay habang tinatanggap iyon. Ngunit sa sumunod na sandali ay ang tala-arawan ay itinapon niya sa basurahan. Isa na naman ba itong bagong pakana ni Wu Nian? O sinadya ninyo ito para sa epekto ng palabas? Umiling ang mamamahayag. Maingat niyang pinulot ang aking tala-arawan. Ito nga po ang tala-arawan ng inyong kapatid bago siya namatay. Tungkol naman sa kanyang bangkay ay na-cremate na. Dahil walang nag-claim, kaya ito ay inasikaso na ng punerarya. Hindi pa tapos magsalita ang mamamahayag. Tumayo ang aking kapatid na galit. Huwag mong isipin na mapapatawad ko siya sa ganitong mga pakana. Sabihin mo kay Wu Nian, mayroon na akong kapatid ngayon. Wala na siyang kahulugan sa akin. Kahit mamatay pa siya, wala rin akong pakialam. Nahihirapang tumingin ang mamamahayag sa kanya. Kung ganun ang tala-arawang ito, paano ninyo ito haharapin? Mapanuyang tumawa ang ate na si Wu Wantang. Basahin mo. Gusto kong makita kung paano niya ito imbentuhin. Kamusta ka ginoong tala-arawan? Mula ngayon sana ay samahan mo ako. Ikaw na lang yata ang kasama ko. Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw na ito dala ko ang mga red jalong binili sa akin ng pamilya. Nang umalis ako ng bahay, nahuli ako ng ate. Ayoko sanang makaharap siya. Gusto ko lang umalis ng tahimik. Pero napakakulit ng ate. Hinawakan niya ang kamay ko at pinigilang umalis. Sinabi niyang ako na lang ang natitira niyang pamilya. Sa sandaling iyon, nanginag ang puso ko. Ngunit malamig pa rin ang mukha kong tinanong siya. Nalugi na ang kumpanya. Mabibilhan mo pa ba ako ng paborito kong modelong motorsiklo? Magastos ako gumastos. Kaya mo pa ba akong buhayin? Sa halip na makatira kasama ka, na araw-araw iniisip paano magtipid. Sakto may kilala ako, mas lalo pang nagpanik ang ate. Tinanong niya kung sino iyon. Sinabi niyang huwag akong magpaloko. Sinabi rin niyang magsusumikap pa siya. Kikita siya ng napakaraming pera. Siguradong ibabalik niya ang buhay ko na parang dating batang amo. Pero hulaan mo kung ano ang sinabi ko. Handa akong malinlang. May pakialam ka ba? Kung may kakayahan ka, kung may pera kang bumuhay sa akin. Ako pa rin ang mabuti mong kapatid. Babalik pa rin ako sa bahay. Pero kailan ka ba magkakapera? Ang ate ay isang taong napakalakas ng loob. Para lang mapigilan ako ay lumuhad pa siya. Nakakaawa di ba? Lumingon ako, at palihim na pinunasan ang luha sa gilid ng mata. Sinampal ko pa siya, pinagsabihan siyang tigilan na ako. Huwag hadlangan ang kinabukasan ko. At hayagang sinabi na puputulan ko ang relasyon namin. Talagang nataranta ang ate sa sampal na iyon. Napatigil siya sa kinatatayuan. Nanunood habang hinihila ko ang bagahe at umaalis. Patawad. Ate, masakit iyon di ba? Matapos basahin ang pahinang ito, huminga ng malalim ang mamamahayag. Hindi niya inakalang ganito kaasa si Presidente Wu sa kanyang kapatid. Ngunit nang lumipat ang kamera sa ate, walang kahit kaunting pagbabago sa kanyang mukha. Nanatili pa ring malamig. Magaan lang niyang sinabi, talagang pinagsisihan ko. Pinagsisihan kong naging mabuti ako sa kanya noon. Nagpalaki ako ng isang walang utang na loob. Ginoong tala-arawan, narito na naman ako. Ngayong araw ay pumunta ako sa ibang ospital para sa karagdagang pagsusuri. Sana mali lang ang naunang diagnosis. Para makabalik ako at sabihing nagsisisi ako sa ate. Kahit magpakumbaba lang ako sa kanya, papatawarin niya akong muli tulad ng dati. Ngunit saan ba may ganoong karaming himala sa buhay? Sinabi sa akin ng seryosong doktor na matanda, nasaan ang mga magulang mo? Primaryang cancer sa atay, nasa huling yugto na, kailangang ma-hospital agad. Sa totoo lang hindi ko iyon maintindihan. Pero ang takot sa kamatayan ang nagpaiyak sa akin. 18 taong gulang pa lang ako. Naawa sa akin ang doktor at tumingin. At binigyan ako ng resibo para sa pagpapa-ospital. Tumakbo ako sa makina ng bayaran at tumingin. Sa huli ay palihim akong lumabas ng ospital. Hayaan na, nakalink sa akin ang pangunahing card ng ate. Magtipid na lang ako para sa kanya. Tutal malapit na rin akong mamatay. Bakit ko pa sasayangin ang pera ng ate? Hindi madaling kitain ang pera niya. Simula nang tumakas ang kontratistang kapartner ng mga magulang. Bumagsak ang proyekto, naputol ang daloy ng pondo. Nagpabalik-balik ang mga magulang dahil sa matinding pressure. Hanggang sa maaksidente sa sasakyan sa isang pagtitipon. Pareho silang pumanaw. Napunta sa balikat ng ate ang lahat ng problema ng kumpanya. Nakita ko mismo ang mga taong pumunta sa bahay. Nilimas ang lahat ng mahalagang gamit para maningil ng utang. At ang ate upang may pag-iwan ako.
ng perang pampaaral sa ibang bansa, lumuhad at nagpakumbaba sa iba. Ngunit sa huli ay kinuha pa rin ng bangko ang mga ari-arian para mabayaran ang mga utang. Nang utang ang ate kung saan-saan. Ngunit wala siyang oras magpagamot. Wala rin siyang pera para magpagamot. Pagkagising ay agad siyang lumabas ng ospital at nagpatuloy sa paghahanap ng kliyente. Nagmamakaawa at nagpapakumbaba sa lahat. Umiiyak akong nakiusap na magpahinga muna siya. Sinabi niyang matibay siya. Walang mangyayari sa kanya. Sa tingin mo hindi ba medyo tanga ang ate? Gusto ko sana siyang tulungan. Gusto kong sabihin sa ate, hindi ko kailangang mag-aral sa ibang bansa. Hindi na rin ako ang dating pinalaking batang amo. Kaya kung isuko ang lahat, kaya ko ring mag-part-time para kumita at alagaan siya. Pero hindi ko inakala na sa ganitong kritikal na sandali, magkakasakit pa ako ng pinakamagastos na karamdaman. Tala-arawan, sa tingin mo rin ba wala talaga akong silbi? Namula ang mga mata ng mamamahayag. Mukhang totoong ang noon pa. May tinatago ang kapatid ninyo kaya siya umalis. Sa murang edad ay nagkaroon na ng kanser sa atay. Nakakaawa talaga. Mapanuyang tumawa si Wowantang. Magaling ang palabas na ito ng pagpapakaawa. Mamamahayag Lin, huwag kayong malinlang. Pinakamahusay mangloko si Wonian. Noong bata pa siya para lang makaliban sa klase. Niloko niya sina mama at papa na napilay ang paa niya. Nataranta kaming lahat sa sobrang pag-aalala. At dinala pa siya sa ospital. Magaling talaga ang pag-arte niya. Sana nga, hindi na naman ako nakatulog kagabi. Hindi sa ayaw kong matulog. Talagang masakit kaya hindi ako makatulog. Palala ng palala ang sakit. Kung walang painkiller hindi ko nakakayanin. Pero wala akong pera. May mas mahalaga pa akong dapat asikasuhin ngayon. Kung hindi ko mabayaran ang upa, palalayasin na ako ng may-ari ng bahay. Tila mararanasan ko na talaga ang matulog sa ilalim ng tulay. Doon kapag nagbabasa ako ng nobelang pang martial arts. Akala ko astig ang bayani na natutulog sa ilalim ng tulay. Pero ngayong tumanda na ako, takot na takot akong mawalan ng pera. Wala akong choice kundi ibenta ang mga regalong iniwan sa akin ng papa at mama sa internet. Iyon na lang halos ang natitira kong dala. At may mga taong talagang nagtanong. Palagi ko rin namang tinatanggihan sa iba't ibang dahilan. Sa totoo lang hindi ko kayang bitawan. Sa huli sobrang sakit at gutom na gutom ako. Hindi ko na napigilan at nag-withdraw ako ng 500. Ate patawad, gumastos na naman ako ng pera mo. Nang maghirap ako saka ko lang napansin. Nagumaling pala ang arte kong mapili sa pagkain. Kapag halos mahimatay na sa gutom. Pati pagkain ng iba sa basurahan. Na itinapon ay pinulot ko at kinain. Sa totoo lang masarap din pala. Mukhang kayang pagalingin ng kahirapan ang lahat ng sakit ng batang amo. Pumunta ako sa grocery at bumili ng isang bag ng tinapay. At isang galon ng mineral na tubig. Dumaan rin ako sa ospital para bumili ng painkiller. Ang natira ay itinabi ko pambayad ng upa. Tumawag ulit sa akin ang guro. Pinayuhan niya akong mag-aral ng mabuti. Sayang naman daw ang bigla kong pagliban kahit maganda ang grado ko. Natatakot akong puntahan niya ang ate. Kaya iminungkahi kong mag-drop out. Pero tinawagan pa rin ng guro ang ate. Katatapos lang tumawag ng ate. Matigas at malamig ang tono niya. Wonian, alam kong ayaw mo nang may kinalaman sa akin. Wala akong pakialam kung sinong babae ang sinasamahan mo. Pero hindi mo dapat para sa kanya. Isuko pati ang ipinagmamalaki mong pag-aaral. Sa ganyang pagbagsak may mukha ka pa bang iharap sa magulang natin? Ilang araw lang na hindi ko narinig ang boses ng ate. Pero pakiramdam ko sobrang tagal na. Parang kalahating buhay na. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi humagulgol. Pero hindi mapigilan ang luha. Ate, miss na miss kita. Sa kabilang linya na inip ang ate. At binitiwan niya ang isang malamig na pangungusap. Wonian kung magpapatuloy ka pa. Talagang hindi na kita papakialaman. Ibinaba ng ate ang telepono. Pero ako ay umiyak ng matagal. Ala-arawan, ibablock ko na lang siguro ang ate. Bukas na lang ako pupunta para ayusin ang pag-drop out. Napansin ng mamamahayag na tila may emosyon si Presidente Wow. Huminto siya sandali, pinunasan ng basa sa gilid ng mata. Binuklat ang susunod na pahina. Tala-arawan, lumipat na ako ng tirahan. 50 kada gabi ang dati kong tinutuluyan. Masyadong mahal, buong araw akong naghanap, nilaibat ko ang buong lungsod. Sa wakas sa timog ng lungsod, sa isang liblib na komunidad, may nakita akong tig-31 lang kada gabi. 4 ang kama sa isang kwarto. Sa tapat ay may nakatirang kakaibang matandang lalaki. Sa unang tingin pa lang natakot na ako. Nagpasalamat akong tumingin sa ate sa loob. Siya ang nasa ibabang kama ko. Ang pangalan niya ay si Yayang. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Huwag kang mag-alala, may ate kang poprotekta sa iyo. Ang bait talaga ng ate. Noong gabing iyon uminom ako ng gamot. Mahimbing akong nakatulog. Nanaginip ako. Sa panaginip dinala kami ni na mama at papa sa Disneyland. Alam nilang gusto ko si Iron Man. Pumila ang ate ng ilang oras para sa akin. Nang sa wakas ay siya na ang turn. Tinawag ng ate ang pangalan ko. At itinulak ako sa harap ng gumanap na Iron Man. Sa wakas ay nakapaglarawan ako kasama ang paborito kong idolo. Napangiti ako ng halos mapaikit ang mga mata. Nandoon sina papa, mama at ate. Masayang nakatingin sa akin mula sa di kalayuan. Ngunit nang matapos akong magpalitrato at lumingon,
Bigla silang naglaho. Ang dating malinaw na langit ay biglang nagdilim. Natatakot ako. Kahit anong hanap ko, hindi ko sila makita. Nagising akong takot na takot. Pawis na pawis ang buong katawan. Ay pag-aalalang nakatingin sa akin ang ate. Ayos ka lang ba? Umiling ako. Tinanong ako ng ate kung bakit ako nakatira rito. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi ko alam kung bakit. Pero lubos ko siyang pinagkakatiwalaan. Pagkatapos makinig ay hindi nagsalita ang ate. Niyakap niya lang ako. Mainit ang yakap niya. Sinabi sa akin ng ate na isa siyang ulila. Matapos ampunin ay inabuso siya ng ampon na ama. Hindi niya kinaya kaya tumakas siya. Bata pa lang ay namulat na sa magulong mundo. Marami na siyang nakilalang iba-ibang tao. At natutunan ng maraming paraan para ipagtanggol ang sarili. Sabi niya, sa tulad mo, kailangan mo akong umalalay. Tinuruan ako ng ate ng maraming paraan para makatipid. Pumili sa supermarket ng mga pagkaing lampas na sa petsa. May mga tindahang magbabayad pa sa iyo. Mayroon ding hindi, pero hahayaan kang kunin ang expired na pagkain ng libre. At ang pagpunta sa palengke para pulutin ang mga dahon ng gulay na itinapon ng mga tinderang babae. Tanggalin na lang ang mga bahaging bulok. Kapag binuhusan ng mainit na tubig ay nakakabusog pa rin. Isinama rin ako ni Ate Sia Yang sa part-time. Para kumita ng kaunti, sa isang hapon ay kumita ako ng 60. Hawak ko ang pera. Sa unang pagkakataon naramdaman kong hindi ako isang walang silbi. Naisip ko, kung araw-araw akong kikita ng ganito, makakapag-iwan pa ako ng pera para sa ate kapag namatay ako. Nang maisip ko ito, napatawa ako ng malakas. Tiningnan ako ni Ate Sia Yang na parang tanga. Kumita ka lang ng 60. Sobrang saya mo na. Tinapak niya ang noo ko. At sinabing wala talaga akong asenso. Bukod sa araw-araw na pag-iingat, sa kakaibang matandang iyon, kailangan din naming maunang maghilamos at humiga. Dahil alas 10 ay pinuputol ang kuryente at tubig sa hostel. Sa panahong naninirahan ako sa hostel, sa totoo lang ay masaya pa rin. Oras na naman ng brownout. Pagandang gabi, napansin ng mamamahayag, sa tuwing nababanggit ang matandang lalaki. Kahit ang malamig na Presidente Wu ay lihim na napahigpit ang kamao. Naisip niya, baka hindi talaga ipinapakita ni Presidente Wu ang sinasabing matinding pagkamuhi sa kapatid niya. Ngunit sandali lang, naisip niyang baka guni-guni niya lang iyon. Binuklat niya ang susunod na pahina, at nagpatuloy sa pagbasa. Tala-arawan, umalis na ako, dahil nakita ng ate ang pag-ubo ko kahapon. Wala naman talaga siyang ipon, pero gusto niya pa rin akong dalhin sa ospital. Noon pa man ay hindi ko sinabi sa kanya na may sakit ako. Sinabi ko lang na nakipag-away ako sa ate kaya ako umalis. Pero hindi ko siya nalinlang. Baka talagang malas ako. Ayokong madamay ang ate, mas ayokong madamay pa ang ating kapatid na kakilala ko pa lang. Sinabi niya sa akin noon, na gusto niyang mag-ipon para magbukas ng sariling talyer, at magkaroon ng sarili niyang tahanan. Hindi kita hahayaang mamatay ng bata ka pa. Nang sabihin niya iyon, punong-puno ng paninindigan ang mga mata niya. Ngumiti ako at tumango, ngunit ang iniisip ko sa loob. Paalam ate, kinabukasan ng madaling araw, tahimik akong umalis bitbit ang kakaunting gamit. Nakasquat habang nagsusulat ng diary. Medyo namamanhid ang mga paa ko. Sandali, hayaan mo munang makahinga ako. Ayos na, mas lalo pang humina ang katawan ko. Nagsimula na akong magsuka ng dugo. Kanina ay hindi ko na naman napigilan. Nang makita ko ng mga dumadaan, isa-isa silang natakot, lumayo sila agad, at nagtuturuan. Niyakap ko ang sarili ko sa takot. Matagal bago ako muling tumingala, hanggang mapansin kong tumulo ang dugo sa diary. Agad kong pinunasan gamit ang kamay. Mas lalong kumalat ang bahid ng dugo. Patawad, tala-arawan, nadumihan pa kita. Hindi ko sinasadya, talagang masyadong masakit para makontrol. Habang nakasquat ako sa lupa para makahinga, may isang alin na nakasuot ng lumang damit ang lumapit sa akin. Isiniksik niya ang kaunting pera sa kamay ko. Kahit anong tanggi ko, iniwan pa rin niya ang pera at tumakbo. Palihim ko siyang sinundan. Nakita kong kasama niya ang asawang may kapansanan. May hawak ang lalaki na isang batang musmos. Inayos niya ang buhok niya, at hinalikan ng pisngi ng sanggol. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtitinda ng prutas. Matagal akong naghintay roon, hanggang sa gamabi, nanigas na sa lamig ang kalahati ng katawan ko. Marami pang natitirang prutas, napabuntong hininga ang ale. Inaliw siya ng asawa niya. Nagsimula na silang mag-ayos. Inilagay ang sanggol sa isang basket sa tabi. Isinuot ko ang sombrero at mabilis na lumapit. Nang hindi niya napansin ay ang perang iyon. Isiniksik ko pabalik sa damit ng sanggol. Magaling ang pagkakagawa. Halos madala na rin ako. Wala na talaga siyang pera. Kaya nagsusulat na lang ng nobela para kumita. Mamamahayaglin hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagbasa. Nakakatawa rin ako, na naupo rito at nagsayang ng napakaraming oras. Kung nagpapanggap siyang patay at ayaw akong harapin, ituturing ko na siyang talagang patay. Tutal wala rin naman akong pakialam. Pagkasabi nito, tumayo siya, at walang pagliinggong umalis. Biglang natapos ang panayam, ngunit sumabog sa kasikatan ng episode na ito. May mga taong nakahukay ng balita 5 taon na ang nakalipas, na matapos putulin ni Presidente Wu ang ugnayan sa kapatid, ay madalas siyang pumapasok sa mga klinika ng psikolohiya.
At hininuhan na si Presidente Wu ay dahil sa mga magulang. Sa pagpanaw ng mga magulang at pagtataksil ng kapatid, nagkaroon siya ng malubhang depresyon. At matapos bumuti ang takbo ng kumpanya ay umampon ng isang kapatid. Samantala ang diary ng kapatid ni Presidente Wu ay lalo pang nagpasiklab ng mainit na diskusyon online. May mga taong bumatikos sa kapatid ni Presidente Wu para lang sumikat. Nainiwan niya ang sariling ate noon dahil sa pera. At iniwan siyang mag-isa sa krisis ng pagkalugi, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang pag-iisip. Ngayong nakitang umunlad na ang ate, nagsimula na siyang magpakaawa para sa simpatiya. Pati ganitong diary ay nagawa pang isulat. Sayang nga lang at may bago ng kapatid si Presidente Wu. Tinasabing para sa ika-18 kaarawan ng kapatid. Inarkila niya ang buong amusement park. At binigyan pa ito ng isang limited edition na sports car. Talagang inalagaan na parang kayamanan. Mayroon ding mga naniwala na baka may tinatagong katotohanan talaga. Napakatotoo raw ng pagkakasulat ng diary. At tapat ang damdaming ipinakita. Mahirap paniwalaan ang nagsulat nito. Ay isang taong sikim sa pera. Ano man ang mga puna, inaasam ng mga netizen ang susunod na diary. Kung ano pa ang isinulat ng kapatid ni Presidente Wu. Dahil sa rating, muling kinontak ng mga reporter sa TV si Presidente Wu. Kung papayag ba siyang ilantad ang diary ng kapatid bago ito namatay. Hindi alam kung hindi siya naniniwala o talagang wala siyang pakialam. Ayon sa assistant ni Presidente Wu, sinabi ni Presidente Wu na ang diary ay ibinigay na sa estasyon ng telebisyon. Kung ilalantad man o sisirain, wala siyang pagtutol. Dagdag pa niya, iisa lamang ang kapatid ni Presidente Wu na si Wu Yu. May ilang netizen ang natuwa at nakaramdam ng ginhawa. Tingnan natin kung magpapatuloy pa sa pag-arte ang kapatid ni Presidente Wu. Wala naman talaga siyang pakialam. Matapos makuha ang pahintulot, hindi nagtagal ay nag-live ang istasyon ng telebisyon ng isang programang pinamagatang diary ni Wu Nian bago mamatay. Sa screen ay seryoso ang kanyang mukha. Katulad ninyong lahat, hindi ko pa nababasa ang diary na ito. Matapos makuha ang pahintulot ni Presidente Wu, ibinabahagi ko ito ngayon sa inyong lahat. Umaasa akong maging mahinahon ang lahat. Sa isang iglap ay pumasok ang libo-libong manunood. Wala pang isang minuto ay lumampas na sa 1,000,000. Lahat ay naghihintay kay Lin. Binuksan ng mamamahayag ang diary. Samantala sa pamilya Wu, tumingin si Assistant Lin Yi kay Presidente Wu na may halong emosyon. Matapos mag-alinlangan ng matagal, siya ay nagsalita rin. Presidente Wu, magsisimula na ang programa. Hindi man lang tumingala si Presidente Wu. Sinabi ko na, ayokong makarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Huminga ng malalim si mamamahayag Lin. At binuksan ang diary. Diary, ngayon ay may napulot akong isang munting aso. Sa totoo lang ay ayokong pakialaman. Ngunit patuloy nitong hinihila ang sugatang paa. At sumusunod sa akin habang umiiyak. Naisip kong hindi ko rin naman ito kayang alagaan. Kaya nagmatigas ang loob ko at naglakad palayo. Ngunit pagkalakad ko ng ilang hakbang ay lumingon ako. Nang buhatin ko siya, biglang lumiwanag ang mga mata ng munting dilaw na aso. Paulit-ulit nitong dinilaan ang palad ko. Napabuntong hininga ako. Siguradong nakita niyang mahina ang loob ko. Pinangalanan ko siyang Chang Sheng. Umaasa akong maging mahaba ang buhay niya. Huwag kang maging panandalian ng buhay tulad ko. Dinala ko siya sa ospital ng mga alagang hayop. Ang bayad pa lang sa pagsusuri ay naubos na ang laman ng pataka ko. Aabot sa 2,000 ang susunod na operasyon. Kapag hindi na operahan ay mamamatay siya. Tiningnan ko si Chang Sheng sa aking bisig. Maingat na nakiusap sa doktor. Kung maaari bang makalipas muna ang ilang araw bago operahan. Wala akong pera. Hindi na maaaring ipagpaliban. Pinakamalate ay bukas. Binuhat ko si Chang Sheng at lumabas ng pet hospital. Naupo akong litong-lito sa gilid ng kalsada. Kinausap ko siya. Ang tanga mo. Napakaraming mayayaman dyan. Bakit ako pang halos mamatay na ang pinili mo? Sige na nga, sobrang hirap ko pa. Saan ako kukuha ng 2,000? Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko. Masaya lang siyang nagwagayway ng buntot. Ipinagdiriwang na may tahanan na siya. Habang tinitingnan ko siya, muling namasa ang aking mga mata. Dahil dito, wala akong nagawa kundi pumunta sa ATM. Nag-aalangan akong mag-withdraw ng 2,000. Huling beses na. Ate, ito na ang huling beses na gagamitin ko ang pera mo. Ngunit hindi ko inaasahan na pinahinto ng ate ang secondary card ko. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Ama rin, matagal ko nang sinabing puputulan ko ang relasyon namin. Walang dahilan ng ate para bigyan ako ng pera. Hindi ko nabalak pang makipag-ugnayan sa ate. Ngunit wala akong pagpipilian. Para kay Chang Sheng, inalis ko sa blacklist ang kontak ng ate. Tinawagan ko siya. Matagal na umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Nang akala ko ay hindi sisigat ang ate. Sa wakas ay sinagot niya. Malamig siyang hamyuni. Nagsisi ka na. Binlock mo ako tapos ikaw pa ang kusang tumawag. Hindi ba sinabi mong puputulan mo ang relasyon natin? O naubusan ka na ng pera? Sa unang salita pa lang ng ate, nabara na ang lahat ng sasabihin ko. Gusto ko sanang ibaba agad ang tawag. Ngunit pinaalala sa akin ni Chang Sheng sa aking bisig. Magpadala ka ng 2,000. Matapos manahimik sandali ay tinanong niya ako. Matagal na kitang hindi kinakausap. Hindi mo man lang inalam kung maayos ba ang kain ko.
Kung maayos ba ang tulog ko? Kung naiisip mo ba ako? Pera lang ang pakay mo. Tama ba? Mahigpit kong kinagat ang labi ko. Umakyat ang maalat na lasa mula sa lalamunan ko. Pinilit kong lunukin iyon. Mekanikal akong sumagot. Oo, parang nabulunan ng ate. Sige, gusto mo ng pera tama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Masaya ka na ba? Hindi na sana ako umasa pa sa iyo. Wow Nian, wala ka talagang puso. Mula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan nating magkapatid. Ibinaba niya ang telepono. Hindi ko na napigilan at napaluhod. Yakap si Changsheng ay nagsuka ako. Dugo, napakaraming dugo, pero nang tumulo sa madilim na sahig. Parang wala ring masyadong makikita. Parang natakot ng husto si Changsheng. Paulit-ulit itong umiiyak, dinidilaan ang pisngi ko. Parahan kong hinaplos si Changsheng. Masakit, pero parang manhid na rin. Mas masakit pa rin ang puso. Tumingin ako sa cellphone. Natanggap ko na ang 20,000 na ipinadala ng ate. Nang subukan kong ibalik ang sobrang pera, nalaman kong binlock na naman ako ng ate. Yakap si Changsheng, umiyak ako ng matagal. Alam kong talagang itinakwil na ako ng ate. Noon gusto kong makalimutan niya ako. At tuluyang putulin ang relasyon namin. Ngayon ginawa na talaga niya iyon. Hindi ako makahinga sa sobrang lungkot. Changsheng, wala na akong tahanan. Mabilis ang takbo ng mga komento. Bakit sobrang sakit nito? Kahit gawa-gawa lang ang pagkamatay niya. Sobrang nakakaantig pa rin ang kwento. Umiiyak na ako. Ituloy na. Kumusta na si Changsheng? Hindi marunong magsalita ang tuta. Masaya lang na may tahanan na siya. Matinding tama, may ilan pa ring nanlalait kay Wonian na umaarte lang. Pero kumpara noon ay kakaunti na lamang. Mas inaalala na ng lahat ang kaligtasan ni Changsheng. Sa patuloy na pag-udyok, inayos ni Reporter Lin ang kanyang emosyon. Binuklat ang susunod na pahina. Kaibigang diary ako, matagal na tayong di nagkita ako. Sasabihin ko sa iyo ang isang magandang balita. Naoperahan na si Changsheng. Malusog na siya ngayon, pero isa siyang sobrang malambing na tuta. Kahit saan ako pumunta, sumusunod siya palagi. Kahit matulog ay nakadikit sa paa ko. Mayroon ding masamang balita, mas lumala ang sakit ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Baka wala pang 1 buwan ang natitira. Kapag bumibili ako ng maraming pampawala ng sakit sa buhat-ika, lagi akong tinitingnan ng mga tindero ng may pag-iingat. Akala nila palagi ako ay, buti na lang may dala pa akong medical diagnosis. Kapag nagmakaawa ako sandali ay naaawa rin sila. Pero humihina na ang epekto ng gamot. Para lang makatulog, kailangan kong uminom ng mas marami. Kahapon habang namimigay ako ng flyers, bigla akong nahimatay sa gilid ng kalsada. Sobrang natakot si Changsheng. Paulit-ulit niyang dinilaan ang mukha ko. At umiiyak sa tabi ko. Sa huli may mabubuting loob na nagdala sa akin sa ospital. Isa na namang bayarin. Masakit sa loob kong kinalkula. Hindi lang ako walang kinita sa part-time. Malaki pa ang nagastos ko. Kailangan kong ma-hospital agad. At kailangan ding ipaalam sa pamilya. Kung magpapatuloy ito, baka sa lalong madaling panahon. Hindi na niya natapos ang sinabi. Pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Nagkunwari akong okay at agad umalis sa ospital. Hindi ako magpapa-ospital. Napakamahal. Sa harap ng ospital, nakita ko si Changsheng. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang tumakbo palapit. Ngunit sa gabi ay hindi pa rin ako makatulog sa sobrang sakit. Napansin ni Changsheng ang paghihirap ko. Sobrang nag-alala siya, pero wala siyang magawa. Mahigpit na lang siyang damaykit sa akin. At paulit-ulit akong dinilaan. Parang iiyak na siya. Wala akong lakas na itinaas ang kamay para sabihing ayos lang.